Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Huling namataan kaninang alas 4 ng umaga yung sentro ng mata ni Bagyong Nando sa layong 245 kilometers silangan ng Palayan sa May Cagayan. Napanatili nito ang super typhoon intensity na may pagdala ng lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour. So, sa salukuyan, makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong cloud bands as well as yung associated na malakas na hangin na dulot ni Bagyong Nando ay kasalukuyan nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, yung southwest monsoon o yung habagat na hinahatak naman o pinapalakas si Bagyong Nando ay magdudulot ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na tabunan ng thunderstorms o yung araw sa malaking bahagi ng ating bansa. So, for Metro Manila, Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Sa kasalukuyan, may binabantayan din tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito kanina alas 4 na umaga sa layong 1,475 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Maliit yung chance na sabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours. Pero patuloy natin yung patuloy monitoring natin para sa low pressure area na ito dahil hindi natin inaalis yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Nando. So, makikita natin dito sa ating track forecast itong area or itong bilog na shaded ng yellow. Ito yung saklaw ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nando. So, makikita natin, no, malaking bahagi na ng Hilaga at Kitang Luzon sakop na nito. So, as of now, nakakaranas tayo ng mga tabuso ng hangin na associated sa bagyo. Samantala, yung typhoon force winds o yung mga malalakas na hangin na concentrated dito sa sentro ng bagyo ay makikita natin dito sa bilog na shaded naman ng pula. Gaya sa patuloy na pagdalaw ni Nando generally westward ngayong araw patungo sa Babuyan Islands, inasahan natin ang masungit na panahon over most of northern Luzon. So ayun nga, mapapatuloy po yung generally westward na pagdalaw ni Nando within the next 12 hours patungo sa Babuyan Islands. Inasahan natin na mamimaintain or mapapanatili yung lakas nito at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na mas lalakas pa ito up to 215 kilometers per hour. Possible landfall ni Nando ay dito sa area ng Babuyan Islands mamayang tanghali. So either landfall or close approach yung scenario natin nakikita. So regardless, no, either maglandfall man or dumaplis lamang yung sentro ng mata ni Nando over Babuyan Islands, saan pa rin natin malalakas na hangin ang ating inaasahan over most of northern Luzon. Inasa rin natin na possible ang exit ni Nando sa ating Philippine Area of Responsibility ay bukas. At dahil na inasahan natin possible landfall ni Nando within the next 12 hours na tasa tayo kanina ng alas 2 ng umaga ng tropical cyclones wind signal number 4 and 5. So ito yung ating latest signal as of or yung tropical cyclone wind signal as of 5 AM today. May signal number 5 tayo dito sa northern portion ng Babuyan Islands. So itong mga isla ng Babuyan, sa Maydidikas, Panuwitan at Calayan. Samantala, signal number 4 naman ang nakataas sa southeastern portion ng Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at itong northeastern portion ng Mainland Cagayan sa may bayan ng Santa Ana. Signal number 3 pa rin ang nakataas dito sa nalalabing bahagi ng Batanes, northern and central portions ng Mainland Cagayan, dito sa northern and central portions ng Apayao, at itong northern and central portions ng Ilocos Norte. Ano ba yung ating inaasahan sa mga lugar under wind signal number 3, number 4, and number 5? So inaasahan natin possible maglandfall yung sentro ng mata ng Bagyong Nando dito sa Babuyan Islands. Malaking lugar pa rin yung saklaw ng mga malalakas na hangin nito o yung storm to typhoon force winds. So hopefully sa mga nakaraang oras or sa mga nakaraang araw ay nakapaghanda po tayo sa masungit na panahon for today. Inasahan natin mas dagrabe pa or mas mabaworsen pa yung weather condition over most of northern Luzon area. So for wind signals 3 pataas, asahan natin yung possible damage sa ating mga buildings, gusali or mga infrastructure. Posibleng masira o lumipad yung ating mga bubong, especially yung mga pader na gawa sa light materials, asahan po natin nabubuho yung mga ito.
Posible rin na mababasag yung mga salamin ng ating mga bintana as well as yung mga objects sa labas na hindi na secure ng maayos dahil sa malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nando, posible lumipad ang mga ito at maging debris or projectile na maaring maka-injure or makamatay. Asahan rin natin yung mga pananim as well as yung mga malalaking puno at poste ng kuryente. Posible rin matumba. Kaya asahan natin na throughout the passage ni Nando, ang disruption sa public infrastructure tulad ng telecommunications, power supply, as well as yung water supply po natin. So, posible rin ma-disrupt yung mga public services na ito, especially areas under wind signals number 3, 4, and 5. So, hopefully, patuloy po tayong maging handa at alerto sa masungit na panahon na yung araw. And signal number 2 naman ang nakataas sa lalabing bahagi ng Cagayan, dito sa may Isabela, rest of Apayao, dito sa may Abra, sa bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, dito sa northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, lalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, itong northern portion ng La Union. Signal number 1 naman ang nakataas dito sa areas ng Cagayan, dito sa area ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Quirino, Aurora, dito sa may Nueva Ecija, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan at itong northern portion ng Quezon area.